today's video po, bibigyan ko kayo ng mga tips kung nagpaplano ka pong i-live-in partner ang jowa mo ngayon, pero nag-aalangan ka na baka hindi siya maging loyal sa'yo or baka ma-stress ka lang para sa itong video na ito. Pero bago yan, kung hindi pa kata subscribers, please don't forget to subscribe and click the notification bell para updated kayo palagi sa mga bago kong upload na videos. So bago nga po kayo mag-decide na mag-asawa mga lodi, no, may mga signs na dapat mo po munang tignan sa isang babae para hindi ka magsisi sa huli. So wag po basta-basta tirada mga lodi na gusto ko na mag-asawa para may majerjer ako gabi-gabi, gusto ko na magka-baby. Hindi po ganun yung pag-aasawa. Dapat po marunong po kayo bumasa ng isang babae, no? Kasi po kapag naging asawa niya na po yan, no, hindi niyo na po mababago ang mundo. Lalo na kung naanakan niyo na po yan. So sasakit lang po yung ulo niyo, mai-stress kayo, magsisisi kayo. Nasasabihin niyo ng sarili niyo, sana namili pa ako ng iba. Sana hindi ako nagmadali. So proceed na nga po tayo sa senyales number 1. Kapag nakita niyo po ito sa isang babae, huwag niyo na pong tuluyan yan. May bisyo. Anong klaseng bisyo mga lodi? Sigarilyo, alak, sugal, at iba pa. So, kahit simpleng yosi lang yan, sabihin niyo, ay paminsan-minsan lang siya nag-yosi pag kumakain lang. Pag nagsi-CR lang. O kaya pag kinakabahan lang siya. So baka may mga ganun po kayong dahilan, no? Nag-yosi pa rin po yan. O kahit ano po pong dahilan, kahit isang beses lang mag-yosi sa isang araw yun o 2 beses, kapag po nakita nyo sa isang babae na may bisyo na ganyan, no? Wala pong excuses, no? Huwag nyo pong patulan yung mga lodi, huwag nyo pong tuluyan, no? Kasi po, kapag po ganyan ang isang babae, nagsusugal, kahit patong-itong lang sa kapitbahay ninyo, kahit pabinggo-bingo lang, signs po yan na gastadera yan. So bakit hindi nyo po kailangan tuluyan itong babae na ito? Dahil po, kung kayo po ay meron ng simpleng trabaho na minimum wage lang ang sahod niyo, nag-asawa para may bisyo na ganyan, no? Kahit simpleng bisyo lang yan, minsan napapalusot pa kayo. So kapag inasawa mo po yan, sasakit po ulo ninyo dyan mga lodi, kasi po, imbis na pambili na lang ng ulam, ibibinggo pa. Imbis na pambili na lang ng diaper ng anak ninyo, bibili pang yosi. So yan po yung tatak nyo sa isip ninyo mga lodi. Kapag inasawa mo yan, masarap lang sa kama yan, maganda lang yan, pero hindi yan masarap kasama sa buhay. So kapag nakita nyo po yung signs na yan sa jowa mo ngayon, red flag na po yan. Mag-isip-isip ka na mga lodi, maipag-iwalay dyan, kasi wala kang mapapala dyan. At proceed na po tayo sa senyales number 2. Mahilig sa galaan, no? Sila po yung mga tipo ng babae mga lodi na gusto kada sahod, nagmumol. Gusto kada ma-receive mo yung bonus mo, mag-shopping. Gusto halos mapuntahan lahat ng mga lugar na magaganda. So, gusto lahat tikman ng mga restaurant. So, kapag po ganyan yung jowa mo ngayon mga lodi, mag-isip-isip ka dyan. Kasi ganyan po yung mindset ng mga babae na hindi mapipirmi sa bahay. So, kapag inasawa mo yan, ang mangyayari po yung mga lodi, no, mapapabayaan niyo yung bahay ninyo, lagi magulo yung bahay ninyo, at hindi po yan magiging maasikaso sa magiging anak niyo, magiging sayo. So, uwi ka ng bahay, magulo yung bahay mo, baka wala pang niluto dahil nga nasa galaan. At tandaan yung mga lodi, no, hindi ka mayaman. Ang sahod mo ay sapat lang para sa inyong pamilya. So, wala po kayong budget para sa ganyang galaan. So, okay lang na gumala basta araw ng birthday, may mga special occasion. Pero, ang sinasabi ko po dito, yung mga tipo ng babae na talagang magkapera lang ng konti, one day millionaire. Kung gusto, magpunta na agad ng mall. So, sasabihin, ipapasyal yung anak, ganito, ganyan. Tapos, makikita mo kakain sa ganito, ganyan, ganyan. So, masakit po sa ulo yan. At proceed na po tayo sa senyales number 3. Ito mga lodi, karamihan sa mga babae talagang housewife, ganito talaga ugali, tambay sa labas. So, sila po yung tipo ng babae na marites. So, mga bata pa lang papunta na sa marites stage. Kapag nakikita nyo po sa isang babae na ganito na, kunyari, bibili lang sa tindahan, and then parang istasyon ng tren, no? Pahinto-hinto, kunyari, hinto sa ganitong kapitbahay mo, and then next house na naman, hinto na naman doon para may istasyon, no? So, kada masalubong, kinakwentuhan, no? Bit-bit pa yung mantika, nagkakapagkwentuhan sa labas. Hindi man lang may uwi muna sa bahay yung binili. So, pag ganito po yung babae, malas po kayo dyan mga lodi. Kasi po, kapag po ganyan sila, size po yun ang pagiging tamad sa bahay. So, ang gusto niya, puro na lang bunganga. Puro na may pagdakdakan sa labas sa kapitbahay, sa mga tropa niya, mabarikada po yan. So, asawa mo na mga lodi, kung ganyang kamarites ang magiging asawa mo, magulo, madumi ang bahay ninyo. So, mas pipiliin po niya na may pagdakdakan lang sa labas kaysa maglinis ng bahay. Unlike po ng mga babae, Lods, na talagang lumalabas, pag bumibili, and then uwi agad ng bahay, mamamalengke, mag-atid sundo sa eskwelahan, and then bahay ulit. So, mas maganda po yung ganung babae. So, unlike po ng mga babaeng ganito, makikita mo tambay sa labas, and then nag-yosi-yosi pa, no? Kasama pa yung anak mo. So, red flag po yan. Kaya, kung ako po sa inyo, huwag niyo pong pipiliin yung babaeng ganyan. At proceed na po tayo sa senyales number 4. Ito mga lodi, makikita nyo ito kadalasan sa mga ibang babae, no? Ito po yung mga babaeng friendly pagdating sa lalaki. Palabati pagdating sa mga lalaki, no? Ibig sabihin na mahilig silang pumansin, no? Sa mga lalaki.
kahit di nila kilala, giningitaan nila, no? Parang akala mo, naging magkaibigan noon, ganyan-ganyan, no? Wala masama Lods sa pagiging palangiti at pagiging friendly, no? Pero kung puro lalaki lang hinihingitian yan, puro lalaki lang yung pinipriend niyan, no? Iba po yun. Kasi babae siya, dapat mas malapit siya sa babae. So, pwedeng ngiti-ngiti sa mga lalaki, pero dapat iilan lang, yung kilala lang, hindi yung kahit hindi kilala sa mall, o sa mga restaurant na nakita lang, nagwapuhan lang, ngingitian na. So, hindi po normal yung ganun. Lalo na may kasama pampakindat-kindat yan, no? So, bakit nyo po kailangan iwasan yung babaeng ganito, mga lodi? Kasi po, signs po yan ng sex attraction. So, ibig sabihin po niyan, madali po siyang ma-attract sa iba. So, kapag na-attract siya sa iba, makikipag-sex po sa iba yan. So, diyan po magsisimula yung lokohan. So, kaya po minsan, hindi po masyadong maganda yung pagiging friendly mo. So, lalong-lalo na kung ikaw po may jowa na, may asawa na, and then, yun, dadahin mo lang friendly ka kasi. So, mas gusto pa rin po ng mga lalaki na hindi ka masyadong friendly. Kasi po, hindi mo naman po kailangan sa buhay yan. Bakit mauutangan mo ba yan? Kung kaibigan mo yung mga tao sa paligid mo lahat, hindi naman, di ba? So, baka mauutangan mo ng tabod. Oh. So, kaya yun ang purpose mo, kaya pang iti-iti ka dyan, di ba? So, kaya nga mas maganda na hindi ka masyadong palakaibigan kasi para po maiwasan yung selos at away. So, kapag po ganyan po yung babaeng, jowa mo ngayon, mag-isip-isip ka rin mga lodi kasi po, baka makalingat ka lang po dyan, baka binabayo na yun ng iba. At proceed na po tayo sa senyales number 5. Walang naging long-term relationship, no? Ibig sabihin ko po dito, tanungin niyo po muna siya, Lods, no? Na kayo ng boyfriend ka na. Gaano yung pinakamatagal mong relasyon? Kapag sinagat niya po na, kunyari, 1 taon, 7 months, o pababa. So, 1 taon lang ang pinakamatagal. Para sa kanya, matagal na yun. So, wala po siya naging relasyon ng 5 years, pataas, 4 years, ganyan. So, hindi po siya nagkaroon ng ganong katagal na relasyon, no? 1 taon lang pinakamatagal. Diyan mga lodi, no? Yan po yung mga tipo ng babaeng iiwasan ninyo. Kasi po, kapag po ganyan ang babae, hindi tumagal sa isang relasyon, o wala pong experience sa long-term relationship, signs po yan na lalaki riyan. So, syempre, gagawa yan ng dahilan kung bakit, kaya hindi ako tumatagal kasi nagloko yung dating kong jowa. Kasi ganito, ganyan. So, syempre, dedepensahan niya yung sarili niya. So, gagawin niya pong malinis yung pangalan niya. Kapag po ganyan ang sagot niya sa'yo, mag-iisip-isip ka mga lodi. Kasi nga, isipin mo kung hindi nga po siya nakatagal sa mga past niya, baka ganun din sa'yo. So, hanggang dito na lang po tayo mga lodi. I hope you learned something new in this video. More videos to come. So, stay connected. See you again to my next video. God bless. Bye-bye!